Hello guys, hello Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay money, career, financial reading para sa lahat ng Cancer. Okay, Cancer. Okay, lighten your load and then talent. Wow. Okay, so since this is a January money and career financial reading, sinasabi dito ng baraha guys na wag tayong masyadong magmadali. Wag nating i-rush yung buwan na to kasi simula pa lang eh, 'di ba? So wag meron ka pang 11 months for 2025 para gawin ko anong plano mo sa buhay. So simulan natin dito. Sinasabi ng barahan na maging attentive, maging careful, maging aware ka, maging conscious ka sa mga mensahe ng ating spiritual helpers na pwedeng makatulong sa iyo sa kung ano man na diskarte sa usaping pera. Okay? Sinasabi ng barahan sa iyo dito, Cancer, na kung ano man, kailangan mo ditong mag-reflect. Okay? This month of January, make sure na pag-isipan natin mabuti kung ano yung mga diskarte natin sa buhay. And may mga talent ka, may skills ka sa buhay na pwede mong magamit para makatulong sa'yo para mag-improve yung financial journey dito sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, meron kang kaalaman sa mundo, mga talents, God-given gifts, God-given talent na posibleng makakatulong sa'yo. Like yung mga hobbies mo, pagpinta, pagdrawing, pagsayaw, pagbigay ng advices, yung profession mo sa trabaho ay posibleng maging way siya para maging successful ka in terms of money. Okay? Lighten your load. Yun, huwag tayong mag-rush in terms of money, work, career. This month, dahan-dahan lang daw tayo. Okay? Huwag tayong masyadong magmadali. Kakatapos lang ng Pasko, ng New Year. So, relax lang, pahinga as much as possible. Lighten your load. Huwag pasanin yung mga bagay-bagay na hindi mo kayang pasanin. Huwag kunin ang obligasyon, ang responsibilidad, ang duties na hindi naman para sa'yo. Matutong magsabi ng ayaw ko na. Matutong magsabi na gusto ko pang magpahinga. Parang ganun. Okay? Okay. Cancer. Okay. First card natin is Two of Swords and then Page of Wands. So, nakikita ko siya dito, Cancer, marami kang plano na involve yung future mo. Marami kang goals sa buhay na parang hindi mo masyadong sigurado sa ngayon. Okay? Nasa Two of Swords ka eh. Medyo uncertain siya. Okay? So, ibig sabihin yan, meron kang mga plano sa buhay, meron kang mga goals sa buhay, mga vision, mission sa buhay na siguro sa ngayong January, marirealize mo na hindi ka pa sigurado kung eto ba talaga yung gusto mo. Like kung isa kang estudyante, tapos ka ng isang profesyon, tapos pagpasok ng 2025, biglang magbabago yung mindset mo, iisipin mo na, hindi pa ako sigurado kung talagang gusto kong maging nurse or maging teacher, or maging engineer, parang ganun. So, nandun ka sa confused ka kung ano yung gagawin mo. Okay, Queen of Swords, sinasabi sir dito ng Queen of Swords sa Cancer na kailangan mong maging straightforward. Tama nga naman, di ba? Hindi parang sinasabi, huwag nating i-rush yung situation, huwag tayong magmadali para sa taong ito, but make sure na meron tayong direksyon na pinupuntahan. Kasi di ba parang sinasabi, na kahit may goals tayo sa buhay, kung walang timeline, kung wala tayong prospect na time, kung kailan natin matatapos yung goals na ito, useless yun, diba? So, Queen of Swords, sinasabi na kailangan mo maging straightforward, huwag pabago-bago ng isip, huwag baguhin kung ano yung schedule, parang okay, so in terms of money, nakikita ko sir dito na balance yung pera. This January, may papasok, may lalabas, may mga obligation, duties, responsibilities, may bills,
And then sa sahod, tapos may bills ulit sa sahod, parang ganun lang. Okay. Meron ditong 7 of Swords. Nakikita ko sir dito, kung may asawa ka, Cancer, mag-ingat ka sa asawa mo. Kasi, yung asawa nyo, or pwedeng yung love life nyo, isa sila sa pwedeng temptation sa pag-iipon nyo ng pera. Yung mga asawa nyo, mahilig siguro sa mga mine ganyan, 'di ba? Yung mga online shopping, 'di ba? So, nakikita ko sir dito yung relationship na meron ka sa ngayon, kailangan mong i-moderate ito. Kasi baka hindi alam ng karelasyon mo or ng asawa, ng girlfriend, ng boyfriend na kailangan mo magtipid, kailangan mo mag-ipon, tapos siya gastos lang ng gastos. So, dito sinasabi na kailangan mong panindigan. Kung gusto mong mag-ipon ka, panindigan mo siya. Yun nga, huwag kang magpabago-bago ng isip. Okay? So, nakikita ko sir dito na this January may hinihintay ka. It's either naghihintay ka ng job offer, ng financial help, pwedeng nag-loan ka sa bangko, may inheritance, may binibenta ka. So, nakikita ko na naghihintay ka. Okay? So, by the month of March, nakikita ko sir dito na may posibleng promotion, salary increase, may mga financial help ka na matatanggap. And Queen of Cups, yung Queen of Cups na to is emotionally, you're supported. Yung parang financial journey mo. May mga tao sa paligid mo, like parents, siblings, karelasyon, suportado ka nila sa kung ano man na journey ang gagawin. Like gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, sa malayong lugar, sa ibang lugar, nakikita ko na you are supported. You are guided ng mga taong nagmamahal sa'yo, taong sumusuporta sa'yo. Okay? Okay, so High Priestess, yun. Since mayroon tayo ditong hearing messages from the Spirit, makinig tayo sa mga sinasabi ng ating intuition. Kasi yun lang yung pwedeng makatulong sa atin in terms of money. Kasi minsan, ay yung mga guidelines, mga guidance na nakukuha natin is from our intuition, our instinct, our dreams. 'Di ba? So, kailangan nating maging aware, maging careful tayo sa mga panaginip natin, sa mga synchronicities, parang ganon, okay? Yung maging aware ka para hindi mo malampasan or makaligtaan kung ano yung mensahe na gustong ipagkaloob sa'yo ng ating Panginoon or ng ating universe, okay? And kunin ko yung sa ilalim niya. So, sa ilalim, meron ditong 4 of Swords. So, sinasabi dito na sa usaping pera, huwag tayo masyadong gastos this January. Matuto tayong mamaluktot. Yun yung sinasabi. Kailangan nating mag-save ng pera or kailangan natin na huwag masyadong magastos. As much as possible, mamuhay tayo nakadepende sa kung gaano tayo or magkano yung kinikita natin. Okay? So, huwag umutang ng pera this January and then iwasan yung sobrang gastos. Thank you guys. Bye!